May nagmamasid sa'yo, mula sa mga anino, mula sa likod ng iyong mga takot. Maligayang pagdating sa Whisper in the Dark. Handa ka na ba matakot? Are you afraid in the dark? Noong 1990, sa isang maliit na baryo sa Leyte, doon nakatira si Mike. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid, at sa murang edad ay dala niya ang responsibilidad ng pamilya. May stroke ang kanyang ama. Hindi na siya makagalaw ng maayos, kaya't umaasa ang pamilya sa tulong ng kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay isang labandera. Araw-araw siyang naglalaba sa ilog para mabuhay ang kanilang tahanan. Sa kabila ng pagod, hindi siya sumusuko. Si Mike ay nagpasya na lumuwas ng Manila. Nais niyang makatulong sa pamilya at baguhin ang kanilang buhay, kahit mahirap ang kanyang tatahakin, dahil wala silang kamaang anak sa Manila. Nakaupo si Mike sa bus papuntang Manila, dala ang konting pera at malaking pangarap. Nang marating ang Cubao, bumaba siya at sinimulang hanapin ang paraan para makahanap ng trabaho. Pero kaunti lang ang dala niyang pera. Wala siyang makuhang tulong, kaya napilitang matulog sa bangkita ng isang lumang gusali. Habang nasa kalsada, may mga taong dumadaan. May mga titig na nakakatakot, pero kailangan niyang tiisin. Kinabukasan, naglakad si Mike patungong Mandaluyong City. Doon niya natagpuan ang isang trabaho bilang empleyado sa isang sikat na fast food. Bagamat simple ang trabaho, ito ang kanyang pag-asa. Ngunit dahil limitado ang kanyang kita, nagsimula siyang maghanap ng abot-kayang upahan. Mula sa maraming gusali, napadpad siya sa isang lumang apartment. Dito niya nakita ang Room 304. Luma man ang gusali at may amoy ng panahon, tinanggap niyang doon siya titira dahil mura ang renta. Hindi niya alam na may lihim na nakatago rito, isang lihim na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa ikatlong palapag ng lumang apartment, iilan lang ang naninirahan. 3 kwarto pa lamang ang may tao, ang ilan ay matagal nang abandonado. Dito nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Mike, sa Room 304. Isang gabi, pag-uwi ni Mike mula sa trabaho, dala ang matinding pagod matapos ang 16 na oras na duty, dahil kulang ang mga tao sa pinagtatrabahuhan niya. Nakahiga siya sa malamig na kama, ang katawan ay halos hindi makatiis sa bigat ng pagod. Hindi pa siya tuluyang nakatulog nang damama siya ng kakaibang paggalaw sa tabi niya, parang may gumagapang ng malamig at mapang-akit na kamay. Lumakas ang kaluskos, hanggang sa buksan ni Mike ang mga mata, at doon niya nakita ang nakakatakot na mukha ng babae. Durog ang isang mata, ang kabila ay nakalabas ang eyeball. Puno ng dugo ang kanyang mukha, ang kabilang pisngi naman ay namamaga, parang hinato ng mabigat na bagay ang kanyang titig ay mapanlait, punong-puno ng galit at kirot. Napailing si Mike, sumigaw, at nagising sa bangungot lamang. Ngunit hindi natapos doon ang guni-guni niya. Sa kanyang paggising, narinig niya ang kaluskos ng mga kuko na kumakalabit sa ilalim ng kama. Sumilip siya sa ilalim ng kama, wala ng tao, wala ng anino. Pero ang puso niya ay hindi mapakali. Hindi pa siya tuluyang nakaupo nang marinig niya ang mahina, malungkot na pag-iyak ng babae galing sa banyo. Nilapitan niya ang banyo, sinilip, ngunit wala. Siguro lamang ito ang bunga ng kanyang pagod, 16 na oras na palaging trabaho, at kakaunti lang ang pahinga. Ilang araw na ring nagtatrabaho si Mike sa night shift sa fast food. Isang umaga, pag-uwi niya mula sa trabaho, agad siyang naligo upang mapawi ang pagod. Habang nasa loob siya ng banyo, biglang narinig niya sa labas ang yabag, marahang mga yapak na parang naglalakad mula sa hallway papunta sa pinto ng banyo. May kasamang malalambot na tunog ng hinihila na kadena. Ngunit nang silipin ni Mike sa bahaging malapit sa banyo, wala siyang nakita. Lumabas siya ng banyo, pero sa sandaling iyon, parang may puwersang malakas na tumulak sa pinto ng banyo. Amba ang pinto, napabagsak, nabasag. Napatakbo si Mike nang mag-isa palabas ng Room 304, dala ang takot na hindi niya maipaliwanag. Mula nang mangyari ang mga kakaibang pangyayari sa Room 304, naging misyon ni Mike na alamin ang katotohanan.
Ngunit ang may-ari ng lumang apartment ay ayaw magbukas ng bibig. Hindi makaalis si Mike sa kwarto dahil wala pa siyang sahod at ubos na ang pera. Kinabukasan, nakausap niya ang isang nakatira sa unang palapag. Ayon sa kanya, mga 3 taon na ang nakalipas, may isang mag-asawang nanirahan sa room 304. Masama ang lalaki, palaging bagbog ang kanyang asawa. Kahit maliit na bagay lang, o kahit sumilip siya sa kwarto, sunod-sunod ang paghampas. Ang lalaking iyon ay napakasiloso, walang pakundangan sa pagmamalupit. Isang gabi, dahil gutom na gutom yung babae lumabas ito sa kwarto, dahil hindi nakauwi ng isang buong araw ang lalaki, lumabas ang babae para bumili ng pagkain. Ngunit sa labas siya naabutan ng kanyang asawang lalaki. Sa galit at selos, pinagbubugbog niya ng todo, dahil inisip niyang niloko siya ng babae. Hindi nagtagal, napatay ng lalaki ang kanyang asawa sa marahas na pag-atake. Subalit tumakas ang lalaki at hindi nakuha ang hustisya sa pagkamatay ng babae. Mula noon, ang babae ay hindi na pangalanan, lumalabas na multo sa kwarto. Marami na ang umupa sa room 304, pero ilang araw lang paminsan ay umalis, dahil takot sa mga nakikita at naririnig sa kwarto na yan. At si Mike, ngayoy nasaksihan ang mga aninong naninirahan kasama niya sa kwarto na ito, na tila naglalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dumating ang araw ng kanyang sweldo, isang araw na puno ng pag-asa at pagbabago. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa room 304, tumigil si Mike at tumingin sa bawat sulok ng lumang kwarto. Naramdaman niyang may mga matang lumalantad sa dilim, mga aninong naghihintay ng katarungan at kapayapaan. Hindi siya nakaligtas sa mga kwentong bamalat doon, mga kwentong puno ng lungkot, takot, at sakit. Lumisan siya, dala ang bigat ng mga alaala. Hindi niya alam kung makakatagpo pa siya ng kapanatagan, ngunit ang buhay ay patuloy, at kailangan niyang ituloy ang paglalakbay. Sa bagong apartment na kanyang pupuntahan, dala niya ang isang aral, may mga lugar na iniwan ang kaluluwa, at may mga kwento na patuloy na sumisiklab sa dilim, naghihintay na marinig. At kahit anong gawin ni Mike, ang unang gabi sa room 304, ay hindi na niya malilimutan kailanman. Para sa iba pang mga kwentong nakakakilabot, huwag kalimutang bisitahin at subscribe ang YouTube channel na Whisper in the Dark, para kahit papaano matulungan ang channel na ito. Dito, ibinubulong namin sa inyo ang mga kwentong hindi mo inaasahan.